Mga kamanggagawa, nandito tayo ngayon sa isang project natin sa Antipolo and kakandak lang tayo ng inspection ng ating mga bakal. Okay, so itong slab na to medyo sariwa pa to, kabubuhos lang kasi nito just the other day. So when it comes to concreting, sinusunod natin yung common practice ng benchmark ng pagbuhos. And what is that? Yun yung 28 days curing period sa pagbubuhos. So pag sinabi 28 days curing, ito yung pagpapatuyo ng concrete up to 28 days para ma-achieve niya yung full strength niya. No? Pag tuyo na siya, ma-achieve niya yung full strength niya. So sinusunod natin yon, yung common practice sa construction, yung 28 days curing. So, since kabubuhos lang ito, hindi muna tayo nag-aasintada hanggat hindi natin na habang naghihintay tayo ng ating pagpapatuyo ng concrete, no? And so, anong pwedeng gawin habang naghihintay ng pagpapatuyo? Of course, pwede natin gawin ito. Yan, yung mga bakal na yan. Yan, ito. Yan yung mga bakal ng poste na yan. Yan. Tamang tama, libreng-libre ako ngayon dahil break time, yung mga tao nandun sa baba. So ito, malaya akong nakakapag-check ng ating mga poste. Pansinin nyo, medyo masinsin yan, napakarami yan. Kasi this structure is actually a 3-story building. So when it comes to structural integrity, lagi nating sinisigurado yan, lalo na sa atin dito sa Pilipinas, kaya't may lindol. So stricto kami when it comes to structural integrity. And of course, ito, mapapansin nyo may mga nakausling tubo ng electrical. So sinasabay talaga yan sa buhos. So pagkatapos gawin yung mga formworks, yung mga bakal nyan, kasabay na inilalatag yung mga roughing ins ng electrical, and also yung puti na yan, yung sa water line, and ito yung mga PVC na to para sa plumbing naman. Yan, yung mga yan. So sumasabay yan. Okay, hindi mo pwedeng ihuli yan dahil no sa akin yung nag-book sisinsil ng slab or ng poste or ng pader. So dahil nahuli yung mga roughing ends, so sinasabay namin yan. Okay, ayan, kompleto naman yung bakal, okay na rin naman. So may mga hindi pa na nabuo, pero yan, hindi nila yan iiwanan hanggat hindi tapos. Kasi after nyan, maglalagay na sila ng, yung layman's term, maglalagay na sila ng puwet na forma para sa biga. Yan, or yung sinasabi nilang lamesa, alamisahan na nila yan. Okay, so far so good. And syempre kudos din sa mga tao, kay Foreman at sa kanyang team sa pagtutok nitong project nito. Ito, mag-init-init to. Saglit lang ako dito sa taas, pero ramdam ko kagad yung init. Much more dun sa mga taong yan na papakahirap. So lahat ng galing nitong gawa ng project ay dahil sa kanila. No? So muli, salamat. Sana may nakuha kayong kaunting kaalaman dito sa aking mga ini-explain. Muli, pagpapala mula sa ating Panginoon, ibinibigay ko sa inyong lahat, at naway sa maghapon pa, ingatan tayo lagi ng Panginoon.